Sa totoo lang, I'm not paid to say that. Ganda niya. Kung marami kayong lines sa lips, eto. Warm red to sa akin on my lips. I don't know bakit blue red. Oh, walang tapon sa kanila. Ligwak siya. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. It's been a while. Nagpahinga lang po ako. No, nakakapagod din yung laging nambubudol. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko lang din ipahinga yung pambubudol ko, no. Pero guys, huwag niyo isipin na puro budol. Nagtatry ako, tapos sinishare ko sa inyo para at least may options kayo. Hindi naman ibig sabihin, pag nanood kayo ng video, diretso budol na to. Hindi naman. Alam ko marami na akong tinatry, maraming launches kasi. No, hindi ko kasalanan yun. Hindi, joke lang. Pero okay, ayan. We are back. And sabi ko nga, no, ang laki-laki na nga ng PR. Nakalimutan ko actually itong i-film. Nilagay ko sa sulok ng studio. Sabi ko, gagawa ko nga pala ito ng swatches. So, yung Sunny's Face, ayan, thank you so much. This time, nagpadala sila ng PR. Natatawa ko kasi kakabasa ko lang nung review. Yes, hindi na to first impression review. Kakabasa ko lang ng comments dun sa review ko before 5 years ago. So, meron na tayong first impression review nito. So, swatches na lang yung gagawin natin on this video and then a little update kung kumusta yung formulation, okay? Film ko na yung wear test ko nito on a different day para, yes, mas focus na lang tayo ngayon sa swatches. Pero ayun na nga, no? This time around, naka-receive na ako ng PR. Kaya, ayan, thank you so much, Sunny's Face. Pero sabi ko naman sa inyo, kahit hindi naman tayo padalan or kung hindi man tayo mapadala ng PR, okay lang. Kasi nga, nagbe-base ako sa request nyo kung ano yung ipapurchase ko na product na gagawa natin ng review, okay? Or ng swatches, ganyan. Kung meron kayong request, alam nyo na, comment down below. Anyway, thank you so much, Sunny's Face, for sending this PR package, PR kit. 5 years ago, yung review natin ito, napansin ko na wala na yung ibang shades. At mga bago na ito, 8 shades ang available. Yung lip dip nila before, parang mostly may mga red. Wala na yung peachy kinda. Wala na yung obsessed. Ano pa ba yung mga nandun? Basta, parang nagpalit din sila ng shades, ano. So, ibig sabihin, may mga shades ako dito na hindi ko pa nasusubukan na sa swatch. So, let's try. Kung hindi ako nagkakamali, guys, since 5 years ago na nilaunch nila to, ito yung pinaka-first sa local scene na ganitong type of lip product. Yung blurred matte lip tint. Kung hindi ako nagkakamali, guys, sila yung first. Kung mali ako, please comment para makorek ko yung sarili ko. Ito yung para sa mga mahilig sa matte and blurred. Ako yun, guys. Mahilig ako sa mga ganyang itsura. Alam mo yung parang hindi halata na, kasi mas gusto ko yung mga siyang natural lang. So, ayan, mahilig ako sa ganyan. Ganun pa rin yung kanyang packaging at ang laman niya ay 3 grams. So, this is Girl Crush. Ayan yung sinasabing sa inyo, guys. Kung mahilig kayo sa mga ganito, yung parang silicone siya almost. Last na try ko na ganitong formula is yung Easy, yung lip mousse nila. Pero, international brand, I think Korean brand yung first na na-try ko na ganitong formula, yung 3CE. Dati. Okay, let's try Girl Crush. Ayan sinasabi ko. Alam niyo, ang gusto ko dito, kahit na dry yung labi mo, parang nagkakaroon ng filter. So, parang very forgiving siya sa mga merong dry chapped lips. Very forgiving siya. Sinasabi ko sa inyo. Ayan, si Girl Crush. Tingnan nyo. Nakita nyo yung blurring effect, yung blurred out. Yan yun. Yan yung gusto ko actually. Pero yung scent niya, wait lang. Wala na siyang scent. Hindi kagaya dati parang merong scent yun eh. Ngayon wala na. Okay, so ayan si Girl Crush ng blurred out. So, pwede nyo naman yan full. O sige, ano natin ha. Kung gusto niya ng mas full. Ganda na itsura niya na. Super ganda na itsura niya, guys. Sabi ko sa inyo. So actually ako kahit isang layer lang, okay na sa akin. Alam ko may magtatanong, ate, ano sa tingin mo mas maganda yung formula? Ito o yung Easy? To be honest, mas gusto ko to. Full siya, pero talagang blurred. Blurred na blurred yung effect niya. So kung pagdating sa blurring, mas panalo definitely itong Sunny's Face Lip Dip compared dun sa Easy. So, yun lang muna. At the top of my head, yun yung unang pumasok sa isip ko na almost the same nito. Ang downside lang dito is mabilis siyang matanggal. As you can see, makeup remover wipes lang yung ginamit ko. Yes, nag-iwan siya ng stain, pero mabilis lang din siya matanggal. Yun lang. Pareho, pati si Easy ganun din. So, pag ganitong formula, hindi talaga siya ganun ka long-lasting. Okay, next one is Fembot. Meron to dati, si Fembot. So, let's apply Fembot. Ganda na lapat niya, no? Alam niyo yung blurred out talaga siya. Okay, so ito si Fembot. Cool pink to for me. Love it. Pero si Fembot dati, parang medyo reddish siya, no? Medyo nagkaroon na ng deviation sa shade
shade. Pero okay lang sa akin. Okay lang. So, ito si Nougat. Mas maganda yung formula nito compared kay Easy Mousse Lip Tint. Sa totoo lang, I'm not paid to say that. Pero yun yung napapansin ko. Yun ang napansin ko talaga. Tingnan nyo yung blurred out effect niya on my lips. Kita nyo? Tsaka sobrang komportable. Parang cloud. Cloud-like. Feather-like. Parang wala ka talagang nilagay sa labi. Ganun pakiramdam. So, wala kang feel. Wala talagang pakiramdam. Next one is Nonchalant. Ayan, si Nonchalant. Tingnan nyo yung difference. Diba? Ang ganda. So, ayan si Nonchalant. Ganda nyo. Next one is Petite. Ito na yung sinuot ko nung nakaraan. Nung winner test ko siya. Na makikita nyo after the swatches. So, ayan si Petite. Ang medyo kakulay niya, si Fembot. Pero, ito mas lighter. Okay? Deeper si Fembot. So, this is Petite. Ito siya on swatch. And ito siya on my lips. Petite. Next shade is Aura. Okay, ayan si Aura. Medyo vibrant na to na pink. Halos hindi na makita yung lines na labi ko, no? Kaya kung ganyan yung hinahanap nyo sa lipstick, kung naghahanap kayo yung parang blurred out talaga na hindi makikita yung lines, kung marami kayong lines sa lips, eto. Okay, so ayan si Aura. Next one is Fig. Ayan. Fig. Ganda ni Fig. I like Fig. Not sure kung ito yung bestseller nila, pero deserve niya maging bestseller. Ang ganda niya. Alright, last one is Dragon. Blue-red daw to si Dragon. So, ayan siya. Dragon. I'm not sure bakit blue-red, pero on my lips, parang warm red siya, no? Warm red to sa akin on my lips. I don't know bakit blue red. Wala akong nakikitang blue undertone. Usually pag blue undertone, makikita mo yun. Cool. Cool yan. Pero wala akong makita dito. Anyway, so ayan si Dragon. Pero for sure, ang susuotin natin ngayon. Anong susuotin natin? Oh my gosh. Parang gusto ko si Fembot, pero gusto ko rin si Fig. Si Fig na nga lang. Okay, si Fig yung susuotin natin. Parang dry. Dry na talaga yung lips ko kanina. Pero in fairness, pag in-apply naman siya, nawawala yung dryness. Okay. As you can see, dry siya ngayon. So, let's reapply. Ayan. Honestly, nabablur niya talaga yung labi. Pati yung dryness, nablur niya, diba? Ang galing. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-long lasting. At saka, pag nag-apply kayo nito, huwag nyo igaganon. Kasi kapag ginanon nyo, hindi even. Kaya mas maganda na i-apply mo na lang siya ng ganyan. Huwag nyo na i-purse yung lips nyo. Pero tingnan nyo, it looks nice pa rin, no? It looks nice. Parang nawala yung pagbabalat, yung dryness ng labi. Can you see? Compared kanina, diba? Ayan, zoom in ko talaga para kitang-kita nyo. Pero I like it. Petite. Itong ginamit ko. Yung sinuot ko and I like it. Actually, lahat maganda. Ang hindi lang ako fan siguro si Dragon kasi very common na. Pero if ever gusto ko ng red na lipstick na blurred out, definitely ito walang tapon sa kanila. Parang lahat masusuot ko. Lahat to masusuot ko. Promise, lahat. Pasok sa banga. Maganda yung formula niya, oo, pero hindi siya ganun ka long lasting. Guys, one of the best pagdating sa formula, pero longevity, ligwak siya. So, kung naghahanap kayo ng long-lasting na lipstick na hindi mo na kailangan pang i-reapply ng ilang oras, hindi ito yon. Let me know kung gusto niyo gumawa ako ng mga recommendation ko ng mga long-lasting for me na lip products. Ayan, comment down below. Yun ang iniisip ko na favorites na gagawin natin, yung pang best of 2024. Ayoko ng isang buong video lang nandun. Siguro per product, for example, for mascara, ano yung mga best na mascara na na-try ko. Example lang yun. Pero yun, let me know kung gusto nyo ng ganun ha. Pero yun ang iniisip ko na gawin natin for the end of the year na eh. Ano yung mga tinry ko? Napakadami kong tinry this year. Ano yung best of the best, no? Pero parang hindi masyadong mahaba yung video. Parang gusto ko siyang hati-hatiin eh. Another thing to note dito, though, yeah, love na love ko yung pagka-blurred niya sa labi ko. Oo. Yun nga lang, hindi nga siya ganun ka-long lasting. Nag-iiwan naman siya ng stain, pero hindi siya enough. Parang kailangan mo talaga siyang mag-reapply. Kasi mapapansin mo yung pag kumakain ka, yung parang medyo off na sa akin. Gusto ko sana yung solid pa rin siya. Kaso kapag kumakain ka, after mo kumain, mapapansin mo yung sa loob, wala na. Yung sa labas, okay pa. So, you have to reapply. Pero wala naman ako naging issue sa reapplication. Kahit hindi ko naburahin yung dati kong nilagay na product, usually sa mga matte liquid lipstick, ganun eh, no?
Kahit hindi mo na siya burahin, kahit ipatong mo siya, walang problema. So, yun naman ang gusto ko sa kanya. So, kung okay lang sa inyo mag-reapply na mag-reapply, parang it outweighs kasi. Kahit na hindi siya ganun ka-long lasting, pero dahil ang ganda niya sa lips, carry lang. Alam niyo, nako-compensate niya, kumbaga, yung pagkukulang niya doon. Para sa akin, guys, ha, yung mga ganitong type of lip products, hindi siya ganun ka-long lasting, pero yung itsura niya sa labi, talagang sobrang ang ganda niya talaga. Okay, so ayan, sana na-enjoy nyo ang ating swatches and short review. And may konting wear test na rin, oo. Nitong Sunny's Face Lip Dip. Let me know your thoughts. Anong mas bet nyo sa kanila if na-try nyo na pareho, Easy and Sunny's Face? Yun yung nakikita ko talaga na the same formula, ha. Pero kapag meron kayong iba pang naiisip na almost the same din, ayan, feel free to comment down below kasi magkakatalo na lang yan sa presyo. Meron din yata ang Vice nito. Oo, yung Cloud. Sa sobrang dami na nang na-release, no? Minsan nahalo-halo na rin sa isip ko. Kaya pasensya na, guys, ha? Hindi ko talaga, sa dami na rin nang na-try ko, hindi ko na rin ma-enumerate lahat. Oh, yung Soft Veil. Oo, yung Soft Veil ng Vice Cosmetics. Pero before pa yung Soft Veil, meron pa yun before pa Parang ganun siya. Oh. Pero sa Soft Veil, medyo basa pa siya Ito talaga yung matte talaga. Wala kang makikitang gloss, wala kang makikitang shine, wala kang makikitang basa. In short, talagang matte siya kung matte. Anyway, lalagay ko yung link sa description box. Si Fembot talaga yung pinaka bestseller nila. Walang stock ngayon So anyway, ayun lang. If you enjoyed this video, don't forget to thumbs up. Maraming salamat sa panonood, guys. Thank you, thank you. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and I will see you again on my next one. Bye, guys!